Ayan, ako nagbabalik po ang taong bahay at this time kasama na natin si Dr. Elaine Galvez, isang kilalang dermatologist na, naku, akala ko si Tricia yung pumapasok. Batang-bata. Good morning sa'yo, Doktora. Good morning, Abay Maylin, na ikaw rin ay lalong bumabata at magkikita tayo. Parang may mutual admiration. Yes. Alam mo kasi pag nalalaman natin yung mga bagay na natututunan natin, lalo na sa katulad mong dermatologist, eh ginagawa natin yan para maiwasan yung tinatawag na premature aging. Ayan, tama yan. Tama, salamat. At it shows, nakikita talaga. Uy, salamat. At lalo na kung halimbawa ang isang kataong bahay natin nagkakaroon ng pekas. Yes. Dahil yan ang ating magiging topic ngayon. Tama. Ano ba, Doktora, yung tinatawag na pekas? Okay, sa ating mga kataong bahay, yung pekas po, general term, pag sinabing, may mga pekas na yung iyong mukha. Ibig sabihin, meron silang nakikita mga dark spots, no? Yung mga dark spots na para siyang mga maiitim na naka-embed or nandyan, lumalapad sa ating pisngi, minsan diyan sa forehead. Pwedeng ito yung tinatawag nating melasma. Melasma ay isang kondisyon ng ating balat na ang mga factors na nagkukos nito, pwedeng hormones, no? Pwede rin ito dahil sa genes, no? Kung nasa lahi. At ito ay triggered by sun exposure. Ay, naku. So, totoo pala pagka yung too much exposure or kahit na ma-expose tayo sa sun, it could trigger itong tinatawag na pekas. Or is also known as age spots. Age spots din, pwede rin yan. Oo, yung sinasabi nila, pag nagkakaedad ka, napapansin na nila, ba't nangingitim na yung nandito sa pisngi, para siyang nunal na accentuated. Pwede rin yung mga tinatawag na freckles, na ito yung nasa genes naman. Na yung mga taong medyo fair skin, mapuputi, as compared sa medyo brown. Kaya nga sabi ko, maganda rin yung brown skin, dahil marami silang protection yung melanin pigments. Hindi masyadong prone. Samantalang yung mga melahing mistisa, kagaya mo, ganyan. Na medyo pag naarawan talagang ito ay usually pag summertime, makikita mo mas kumbaga nagagalit or lumalabas siya. Pero pagdating sa malalamig na panahon, medyo nagfe-feed siya. Ayun, dahil yun ang parang bagay sa balat na yan. Okay, ibig sabihin ito nga tinatawag nating pekas o freckles o whatever you call it. Ito yung mga pwede namang maiwasan. Totoo yan. Gusto ko rin i-mention, kasi napapansin ko yung mga taong nagdadalang tao, buntis, no? Marami silang kino-complain na nangingitim daw yung kanilang mga pisngi or ano. Ang tawag talaga doon mask of pregnancy or yung melasma or cloasma. Huwag sila mag-alala, Abay Maylin. Particularly sa mga nagbubuntis na Correct. Kasi ito ay dahil sa kanilang hormones, no? Usually pagka sila'y nakapanganak at after several months, no, naglalayte naman yan. Ayun. Pag bumababa na yung level ng hormones, yung so walang dapat ikatakot. Walang dapat pag nanganak na sila, eventually, babalik na doon sa normal. Pero, ang sinasabi natin, yung iba kasi kahit buntis, mahilig magpaaraw Talagang iwasan din yung pagpapaaraw. Ang lagi nating payo, iwasan yung 10 a.m. to 4 p.m. Kasi ito yung highest ultraviolet rays, kumbaga na exposure, talagang medyo masama sa ating balat. Ayan, when we say exposure, ito naman, kung halimbawa minsan lang, biglang merong lakad na na-expose ka talaga, gaano ka sama yung madalas? I mean, gaano naman yung halimbawa, yung sabi ko minsan lang nakalabas na katulad ko, di ba? Oo. Pero proud ako dyan, na na-sunburn ako. Ganito yun, yung normal lang na minsan kang naarawan, basta naka-sunscreen ka every day, with a SPF or sun protection factor at least 15. That's okay to actually protect our skin. Yes. Pero let's say ang iyong trabaho nasa field, yung mga traffic enforcers, mga kababaihan natin. Lagi chronic sun exposure. Yun yung talagang prone, hindi lamang dun sa pekas, pati yung tinatawag nating photoaging. Ay, okay. Yun. So, yan yung mga sinasabi natin, ang trabaho nila, yung talagang everyday, halos, hindi maiwasan. Correct. Kung meron man, siguro kung napapunta lang sa opisina, pero sabi mo nga, yung mga traffic enforcers, yung mga, probably gardeners. Oo, lalo na yung mga swimmers, di ba? Yan pa. Lahat ng mga lifestyle, nagbibigay din ng reason para magkaroon sila nitong freckles na yan. Totoo yan. Kaya nga, ang lagi nating payo, magandang protected yung ating balat all the time. Kasi sa mga pag-aaral ngayon, Abay Maylin, ma-mention ko lang sa awa ng Diyos kasi ako ay magpe-present ng isang study tungkol dyan sa mga pigmentation, come October. Ito ay gagawin sa European Academy of Dermatology's Conference sa
Holland, sa Sa Amsterdam. Holland. Yes. When will this be? October? In October. That means we will be missing you Yes, for first 1 week lang. Okay, Tama. salamat naman. Kasi pagka ganyan, we're looking forward na kung ano man yung present mo doon, Yes. somehow meron na Meron kaming... pa nga bagong latest Oo. tayong ihahatid. In fact, meron na rin tayong mga oral sunscreen ngayon na may antioxidant na nagpoprotekta rin sa ating immune system at sa ating balat. So, ang talagang kalakaran ngayon na pinag-aaralan, combination. Bukod sa topical, yung pinapahid, meron na rin mga iniinom na antioxidant na nagbibigay ng proteksyon sa ating immune system at sa ating mga cells sa body.